So, NLEX Meralco, no? Ito yung first game kahapon, PBA Quarterfinals Best of 3. So, makikita natin yung advantage ng isang team over the other team. Well, Robert Bolick has 48 points. Dinala niya yung NLEX. Pero pag tinanggal mo siya sa laro, parang nawawalan na ng direction yung NLEX. Kasi, labanan din ito ng pick and pop na big guy. Yung Miranda tsaka si Almasan, yun ang pinaka tumatak na play sa larong to para sa akin. Because Miranda scored 14 points to help Robert Bolick. Pero eto magiging honest lang ako . Kasi, okay, magaling sa offense si Robert Bolick. 48 points ba naman . Pero inaatake yung depensa niya. Although magaling siyang mag-assist, magaling siyang rebound. Magaling siyang mag-assist, magaling siyang umiscore at magaling din siyang one of the best rebounding guards. Pero inaatake yung depensa niya. Imagine mo yung si Anjo Karam play defense on him, pero pagbalik sa opensa ng Meralco, inaatake siya ni Karam. Naiiwan to si Karam umi-score. The only threat that NLEX have, aside from Robert Bolick with the ball that can shoot, Baser Amer. Kaso, ang kagandahan lang na ginawa ng NLEX dito, nilagay nila si Bong Quinto sa off guard. Ang kabantayan nun si Baser Amer, mismatch na agad yun. Ginatasan yun ng NLEX, ng Meralco. So dun pa lang, advantage na, llamado na yung Meralco sa ganung matchup. Diba? Kasi wala kang makitang offense defense, yung parang two-way players, wala kang makitang two-way players sa NLEX. At saka doon mo makikita yung kulang sila sa size. Magaling sila sa offense. Pagbalik mo sa kabila, the only players na pwede mong maano sa depensa is si Sean Anthony, si Michael Miranda, at saka to si Sean Anthony, si Mike Miranda, at saka to si defense. Wala na akong si Sean Anthony, si Semerad, di ba? Si Semerad nga nagiging big guy. Yun lang yung defensive player nila. Nawala pa si Baser dahil nabaksakan ng Siko during the game. So hindi nakabalik si Baser Amer. So nawawalan ng threat. Ang daming threat ng Meralco, ng NLEX on offense. Kasama na si Matt Nieto dyan. Sa guideline kasi wala si Louie Alas, injured pa, di ba? So, si Mike Nieto, si Matt Nieto, di ba? Parang hindi ginamit ni Coach Frankie. Pero pagdating dun sa defense, wala . Kasi ganun ang ginagawa nila, Baser at saka si Bolick, di ba? Bolick becomes the two guard. Parang si Jordan yan. Parang si Jordan yan nung si Doug Collins yung coach . Ilalagay mo yung bola kay Robert Bolick. Mananalo kayo on some games, pero sa playoffs kasi mahirap yung ganyan. Kasi hindi naman sa inaano ko si Robert Bolick pero inaatake yung depensa niya. Kung sinong bantay niya, inaatake siya sa defense. Kumbaga binabawian siya pag siya naman ang nasa depensa. So baliwala yung 48 points niya. Yung kawalan ng size. Kasi si Miranda, Anthony, yun na lang ang pwede mong pang-depensa sa kanila. Kulang sa size, yung Meralco, may Norbert Torres ka, pick and pop. Almasan, pick and pop. May
may Brandon Bates ka. Tapos yung Pasaol, yung Alvin Pasaol, pwede mo ilagay sa 3. Di ba? Si Bong Quinto, malapad, pwede mo gawing off guard. So, mismatch na yun. Si Bong Quinto kasi hanggang 3 eh. Pag sa PBA kasi, pwede siyang hanggang small forward kasi si Bong Quinto, nung naglalaro sa Letran yan, anong laro niyan eh? Ilalim, power forward yan. So, sanay talaga yan sa ilalim nung college. Nung dating sa PBA, kinonvert siya into a small forward off guard. So, malaking bentahe sa kanya yun. Yun yung ginatasan ng Meralco. Siguro ang kulang sa NLEX yung player na kagaya ni Chris Newsome. Yung offensive threat, pero maaasahan mo sa depensa. Kita mo sa Gilas. Oh. Hindi umi-score si Newsome, dumidepensa. Pero pag kailangan niya umi-score, i-score siya. Diba? So, yun yung kulang sa NLEX. Ako, hindi ko inaano si Robert Bodic. Magaling na player si Robert Bodic. Pero defensively, parang hindi ko makita yung ano eh. I mean, matagal ko nang pinapanood si Robert Bodic sa San Beda. Pero, yun ang aking napapansin. Parang, mahina yung kanyang depensa. No? Parang hindi siya ganun ka dumipensa, hindi siya ganun yung aggressiveness niya is hindi ganun hindi ganun katindi. On offense walang problema, sa defense dun siya inaatake. Kasi dapat 'yon, di ba? And Meralco got 6 guys in double figures. 6 yung double figures ng Meralco sa NLEX, aside from Bolic, si Miranda lang. So, kulang din ng suporta. Yun nga yun eh. Naging predictable yung laro ng NLEX dahil doon sa 48 points si Robert Bolic. 48 points nga in-score mo. Talo naman kayo. So, bali wala. Kita mo nung laro, nakita mo yung panghihinayang niya. Kasi, bali wala yung 48 points mo kundi kayo mananalo. Ang hinahabol ng management, yung nagmamanage ng team, ang hinahabol ng management, panalo, hindi yung puntos mo. So, yun lang po.